Naiiyak ka dahil hindi mo na siya nakikita? Hindi naman. O naiiyak ka dahil sa anak mo? Opo. Ilang taon na yung baby? 1 year and 2 months po. 1 year and 2 months. Opo. Babae, lalaki? Girl po. Alright, ako. Babae. Opo. So, kamusta yung baby mo? Okay naman po. Okay naman. Opo. Naitagulit ko naman po na maayos. Alright. Ano yung bagay na ngayon, hanggang ngayon nagpapahirap pa rin sa'yo? Bakit? Ano po yun? Ano yung bagay na hanggang ngayon nagpapahirap pa rin sa'yo? Kung bakit na po nagawa sa akin yun. Dapat po kasi nung una pa lang sinabi niya eh. Hindi yung nandun ngayon. Tsaka ako lang nalaman na may asawa na pala siya. Kahit naman po sino eh, masaktan pag gagi na nun eh. Alright. Hindi ko rin naman kasalanan na binahal ko siya agad. Kasi talagang kung akala ko, ibinata siya. Mahal na mahal mo ba yung lalaki? Hindi na po sa ginawa niya sa akin. Wala na. Alright. After nung nalaman mo na nabuntis ka, tuwang-tuwa ka naman. Balikan natin yung moment ha, na nalaman mo na, oy, buntis ako, baby. Anong tawagan niyo sa kanya? Anong tawag mo sa kanya? Wala. Ha? Name lang pala. Name lang pala. Name niya lang. Nang nalaman mo na buntis ka, siya agad yung unang nakalam. Hindi po. Hindi ko po muna sinabi. Ano po muna ako nun eh, kung totoo ba na buntis ako. Alright. Kinonfirm ko po muna kung ano ba. Nung na po yung result ko, positive. Doon ko na po sinabi na, uy, buntis ako. Anong naging reaction niya? Parang nagulat din siya. Nagulat siya? Opo, doon nga pa ako naiinis eh. Grabe naman yun. Opo. Sana nakikinig siya ngayon. Meron akong sasabihin sa kanya. Po eh. Ba't siya Buisit na lalaki yun. Ba't magugulat siya? Ano siya? Ano siya, robot? Siguro natatakot siya na baka malaman ng asawa niya. Ayun. So, noon, nang pinagtapat mo sa kanya na buntis ka, hindi mo pa alam na may asawa ka, may asawa yung lalaki? Hindi pa po. Mga ilang buwan mo nang bagong mo nalaman? After 4 months. Nako, so malaki na yung tiyan mo. Malaki na po. Alright. So, nang malaman mo, anong ginawa mo? Siyempre, humagulhol ka, di ba? Siyempre po, tapos po nung nalaman ng magulang ko, nung nalaman po ng magulang ko, siyempre yung unang naging reaction nila kung nasan yung tatay niyan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Tapos nung tinatawanan ko na po siya, hindi na po siya sumasagot. Tapos, minsan tumawag siya, pero sabi niya, wag na daw ako tumawag sa kanya, nakakagulo daw ako sa kanila. Then maliban pa doon, tumatawag yung asawa niya. Di ba? Opo. Lahat na siguro ng pagkutsa at pagmura sa'yo natanggap mo na, tama? Opo. Alright. But despite all the pains na naranasan mo, at masakit na bagay, magulang mo pa rin nandyan, di ba? Opo.
Kung may nais kang pasalamatan, sinong gusto mong pasalamatan? Magulang ko po. Alright. That's good. Tama yun. Jen, noong ipinanganak yung bata, wala ba siya sa tabi mo? Wala po. Magulang ko po lahat ng ano sa akin. Talaga? Opo. Kahit po piso, walang binigay yun. Ni piso? Hanggang ngayon? Opo. Alam mo dyan, naawa ko sa kalagayan mo. Pero naiinis ako doon sa naging ama ng baby mo. Pero ito muna, iwan ko kung naiinis to yung ating caller kasi kanina pa to tawag ng tawag mga kapatid ha. Diyan, pakinggan mo yung sasabihin niya. Ayan. Yun ang ayoko. Yun ang ayaw ko talaga pag tumatawag tapos nilalapit sa monitor. Nag-feedback tayo. No? Binibigyan na natin ng pagkakataon. Ang bihira naman kayo, guys. Yung mga iba dyan, hindi pa rin po natututo. Pakiusap lang po mga kaibigan sa mga gusto mong tumawag. Pagbibigyan ko po kayo sa ating pong pag-usap na to. Pero pakiusap lang din po ha. Lumayo po ko ng konti sa monitor para hindi po tayo nag-feedback. Papa JR, galit na pero tumatawa pa rin yung kanyang kasama. Sikip na talaga, Papa JR. Gusto ko lang i-balance ang sitwasyon na to at ang, tama, yung sitwasyon na to. Alam mo dyan, dami nakaka-relate sa'yo, ang daming tumatawag, grabe ha. Hello? Hello? Oh, pakilakas lang po para magkarinigan tayo. Hello po, Papa JR. Yes, ano po ang masasabi mo? May magsi-share ka ba or what? Gusto ko lang po mag-ano sa problema. Ha? Gusto ko lang po mag-ano sa problema. Yung problema niya, magdadagdag ka or what? Hindi po. Alam mo, lakasan mo yung boses mo para magkarinigan tayo dito ha. Sino to? Si Mr. Gold po ito. Mr. Colt, sige. Mr. Colt. Ano sasabihin mo sa ating caller ngayon? Sasabihin ko lang po sa kanya na mabuti na lang nalaman niya na isawa na pala yung ama ng dinadala niya hanggat maaga pa lang. Alright, that's good. At ano naman yung sasabihin mo dun sa lalaki? Ayan, katulad yung mga lalaki. Katulad sa ating Papa JR. Katulad sa atin, sige na nga, tali ko na. Sige, tapos, ano sasabihin mo sa kanya? Nakakita ko sa lalaking nakadisgrasya sa kanya dahil sabi naman siya mayroon pa na siyang asawa. Oops, stop. Stop kulit. Ayokong sabihin mo na nakadisgrasya. Hindi na. Kasi pag ano? Kasi pag sinabi mong disgrasya, unintentional po yun. Kasi Oo. Di ba? buntis sa kanya. Intention yun eh. Wala, Oh. Sabi na. wala naman siya konsensya. Wow, walang konsensya. Wala siyang konsensya. Ang dapat sa kanya ay makarma. Dahil alam mo ba pa, JR, ang ganyang mga kalalakihan, yan ang nakakasira sa katulad sa atin na hindi naman natin nasabi perfecto tayo, pero talaga yan talaga nakakasira sa mga reputasyon ng mga kalalakihan, yung mga katulad niya. No, kayo, ang gandang ginagawa natin, di ba? Kasi yung mokong na yon, ginagawa, grabe ha. Hindi naman lang siya naawa. Tapos, pinaliguran pa niya, binaliwala. So, ang ibig mong sabihin, okay lang yun na nangyari, tapos dapat hindi tinatalikuran. Di ba? GR, kahit may asawa siya, panagutan pa rin niya dahil siya ang ama ng bata. Yun.
hindi niya tinalikuran kahit inaman na niya yung yung panganganak ng sino bang pangalan ng Papa Gia. Si Jen. Kahit sinagot man lang niya yung panganganak ni Jane, hindi yung basta na niya kinalimutan tapos pinagsalbihan pa ng asawa niya na hindi maganda. Hindi man lang niya nagawang ipagtanggol. Dapat sa kanya Colette, Papa Gia Colette, makarma. Colette, Colette, Po, umiiyak ka rin ba? hindi po nakakalong po ako sa kanya dahil Ang lungkot-lungkot mo kasi eh. Ah. Yan lang. Ay, thank you, Colette, ha? Wala ka nang sasabihin. Ayaw mo Papa Gia. Tawa ng tawa na si Colette. Sabi ko lang sa kanya, Ah. kung huwag kang mag-alala Jane, makakahanap ka rin ng dapat sa'yo at mamahalin ka ng totoo. Yung hindi ka iiwan. Wow, thank you. Huwag kang wala ng pag-asa, darating din yan. Thank you. Thank you. Sige Papa Gia, yun lang po ang masasabi ko. Maraming salamat. Alright, thank you. Makibigan yung po si Colette. Si Colt. Hindi ko maintindihan kung Colette or Colt. Jen, napakinggan mo niya kanyang sinabi? Opo. Grabe makapagsermon din yun, ha? Totoo naman lahat na sinabi. Oh, sobrang linis niya, no? Opo. Alright. Jen, alam mo, marami ngayon yung... sa kwento mo, ha? Maraming nadadala. Aminin ko man o hindi, nadadala ako sa'yo. Ayaw kong umiyak, pero... tinokontrol ko. Alam mo, naawa ko sa bata, babae eh. Babae yung bata, no? Matindi pa dito yung grabing hayupak na lalaking yon, mga kapatid. Hindi man, tama-tama nga si Colt, hindi man lang yung kahit yung diaper naman lang or yung nanganganak ka, kahit siguro kahit 1,000 naman lang, nagbigay siya, di ba? Bigla ka nang tinlakuran niya, after all, di ba? Opo. Jen, gusto kong sabihin sa'yo na napakatindi ng pinagdadaanan mo. At hindi walang duda na kinukwento mo kanina yung problema mo kung bakit ka naiiyak. Imagine ha, after all, binuntisan ka na nga niya, iniwang ka ba, talagang tinalikuran ka na niya habang hindi na siya nagpakita. Grabe yun ha. At ang pinoproblema po ngayon dito, maliban sa pagpapalaki ng anak mo, ito pa matindi dito ang problema. Maliban sa mga gatas, mga ngailangan ng anak mo, ng pagpapaaral, kung dumating yung time na magkaroon na siya ng tamang, may boot na, di ba? Makapag-isip na siya, magtatanong na siya, dumating yung time na magtatanong siya, Mama, sino ba talaga yung papa ko? At hindi yan maiwasan magtanong na, bakit wala si daddy? Bakit wala si papa? Nagkahiwalay ba kayo? Ano bang nangyari? Matindi dito yung sasabihin mo. Kung magsasabi ka ng totoo, grabe, di ba? Hindi mo alam kung paano mo sasabihin yung totoo. Nabigla ka na lang, yung ikaw, baby, bigla lang tayo iniwan. Ni anino niya hindi na nagpakita. Inilulal kita, wala siya sa tabi mo. Wala siya sa tabi natin. At hanggang ngayon, matanong ko lang, buhay pa ba tong lalaking to? Okay, ulit po. Buhay pa ba tong lalaking to? Siguro po. Walang kung sisiyumokong na yan, ha? Jen. Po. Gusto ko magbasa dito ng mga opinion, ha? Mga payo. Sige. Ang haba pa naman. Kung hindi mo pa siya, payo ko lang kay Jen, dapat pinuntahan niya muna yung mga magulang ng syutan niya. Kung talagang walang asawa kaso inuna niya yung hindi dapat inuna. Dapat siya, siya ibigay muna para nalaman ni Miss Jen, masarap kasi ang bawal Papa JR. Tumatawa pa dito. Di ba? Sabi niya,
Payo ko lang atupagin niya na lang ang iyong anak niya ngayon. Makahanap na lang po siya ng makahanap pa rin siya ng tunay na tao na hindi yung kabayo. From Loverboy of Barangay walang pangalan ng barangay. Ano ba to? Nagmamadali siguro to. Request ko lang po ang song na Careless Whisper. Aba, talagang alam mo, ang dami mong i-request, bakit Careless Whisper pa? Grabe ka, ha? Mayaman na. Ano, Jen? Adik. Di ba? Adik lang. Hindi, natutuwa siya sa song na Careless Whisper po, baka kapatid. Anyway, Jen, basahin pa natin ang mga iba pa ditong nag-text sa... Papa Jar, pakisabi lang po kay Jen na God will never leave her nor forsake her. All she get though is call on Him. Tsaka may mga taong handa namang mahalin ng sobra, kaya huwag kang malungkot. Yan. Para sa caller mo, hi! Grabe, sakit naman yan. Girl, nakaka-relate naman ako dyan. Naiyak ako, mas matindi pa sa akin. Jen, kung hindi ka pa makamag-move on ngayon, alam kong kayang-kaya mo yan. Andiyan pa yung parents mo at lalong andyan na yung angel mo na magpapatibay sa loob mo. God is always there para tulungan ka. Fokusan mo lang anak mo, mahalin mo siya at kaya mo yan. Hayaan mo na si God na lang po ang bahala. Thanks, Papa Jar. Kay Cutie Angel. Cutie Angel, thank you very much. Lagi po siya nakantaway sa atin at nagbigay din po ng kanyang opinion. Yan. Papa Jar, nakakainis talaga ang mga lalaki na ganyan. Nakaka-relate ako, Jen, sa kalagayan mo dahil nagkaroon din ako ng boyfriend dati na may asawa. Pero buti na lang, di kami umabot sa ganyang bagay dahil maaga pa lang nalaman ko na may asawa na pala yung guy. Pero masakit tanggapin, naiyak ako ng grabe. Ayan. Galing po yan, mga kaibigan, kay 579. Kaiyak ng caller mo, Papa JR. Galing po kay 144, mga kapatid. Papa JR, nakakaawa naman yung caller mo. Ni piso hindi naman lang nagbigay para sa pangtustos ng kanyang anak, yang nakabuntis. Nakakabido na talaga ining ng mga lalaki na waray konsensya. Ayos, pati tuloy ako naapektuhan sa mga ginawa ng mga kalalakihan kasi lalaki din ako. Aba, si 351, naapektuhan daw siya. Oh my God, mga kaibigan. Buhay nga na, Jen, napakahirap, di ba? Jen? Kung nakikinig ba niyo yung lalaking nagmahal sa'yo pero bigla kang iniwan, dahilan niya yun ng pag-iyak mo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Kunwari, nasa harapan mo siya ngayon, biglang kumatok sa inyong bahay, sa inyong pintuan, pagbukas mo, nakita mo kanyang mukha at gusto makipag-usap sa'yo. After all, anong gusto mong sabihin sa kanya? Kung may mga sasabihin ka, sabihin mo sa kanya ngayon. Wala na po. Wala ka nang sasabihin sa kanya? Wala. Dahil, nakaya na yung malaking yung anak ko. Mm-hmm. Pero hindi ko na po siya kailangan. Yung inaano ko lang po sabi, anak ko eh. Pero bakit nga lang sinabi nila, may makikilala pa akong mas okay dun. And kung dumating yung time na yun, sana hindi na ako yung mahalin niya, pati na rin yung anak ko. Alright. Love.